Hi, hello, mapagpalang araw mga kataba. Yan, dahil meron din naman tayong pupuntahan at iisang destinasyon lang naman ang dadaanan mga kataba. Sumama muna tayong mamasada dyan sa aking mister kasi sa tagal na naming may jeep mga kataba at namamasada yung mister ko bilang driver. Hindi kasi ako sumasama sa mamamasada mga kataba. Kasi ang dahilan ko dyan, sasayangin ko lang yung oras ko mga kataba. Ang dami-daming ginagawa sa bahay, ang dami-daming inaasikaso, ang dami-daming piniprepare at mga bagay na iniintindi mga kataba. Kaya hindi ako nagkakaroon ng oras na para sumama at ayoko rin mga kataba. Kasi nga, parang nakakabagot yung maghapon na nasa kali ka. No, hindi katulad sa bahay na mabibisi ka talaga. Mga pang-araw-araw na pangangailangan ng inaasikaso mo. Magmula sa pagkain, mga gastusin, no? Lahat ng mga dapat na ayusin sa bahay. So, yun yung ginagawa ng nanay mga kataba. Kaya nga sabi ko, nasi-set aside ko na yung pamamasada, paano kinita yung pera. Kasi, ang ginagawa ko mga kataba, kung ano yung tinanggap ko, minsan madalas pa nga nangyayari na, minsan, no? Nangyayari na, bakit ito lang? Kulang to. Alam mo naman na ganito yung gagastusin natin, ganito yung babayaran natin. So, ganun yung mga litanya ko mga kataba bilang nanay. Kasi nga pag nanay ka, lagi mo iniisip yung gastos, paano pagkakasyahin yung budget. No, hindi ko naiisip mga kataba, paano kinita yung pera. Ano yung nangyari buong maghapon sa pamamasada mga kataba. Kasi nakikita ko yung mister ko, paano na ipaparada niya muna yung jeep sa ganyang oras, yung mga labasan ng mga empleyado, mga manggagaling sa iba't ibang kumpanya mga kataba. So, magkakaiba yung pinagpaparadahan niya kung saan mas maraming tao yung lalabas. At dyan din sa pamamasada na yan mga kataba, meron ng mga iba't ibang tao na nakaantabay dyan. Ibig kong sabihin mga kataba, meron ng mga nagko-caller, dispatcher, sila yung mga tao na nakakatulong din kasi kahit papano kumikita rin sila ng kaunti sa mga ganyang paghahanap buhay na marangal naman. Sabi ko nga kaysa naman na wala silang ginagawa. No, may mga ganyang mga kataba na dapat nating i-consider yung mga katulad nila na nagsisipag din kahit paano na para lang kumita. Yan, unti-unti nang namumuno yung sasakyan mga kataba. Kasi malaking bagay na pag umalis ka na puno, medyo meron kang ipanggagas. Kasi yung giging driver mga kataba, kailangan mo rin discard yan. Hindi yung basta namamasada ka lang. Yung ikot ka ng ikot sa kalye na wala kang sakay, no, sa taas ng krudo, yung mga dapat mong i-consider sa maintenance, yung mga dapat bilhin, yung mga papalitan, yung mga kailangan na gagawin mga kataba. At kasabay ng pamamasada mga kataba, ang i-consider mo number 1, yung safety ng pasahero. No, hindi lang basta driver ka na namamasada ka lang, hindi ganun mga kataba. Yung pagiging responsable sa kalye. Kaya nga lagi natin sinasabi na kahit na anong ingat mo sa kalye, marami kang nakakasalubong na iba't ibang driver, iba't ibang klase ng tao, no? Yung pasensya laging nandun. Yung pagiging maingat, no, sa kalye mga kataba. At yung pag nagsasakay ka ng mga kataba, syempre, i-consider mo rin yung pagiging friendly sa mga pasahero mga kataba. Kasi check mo, ikaw ang kukuha ng bayad, ikaw magsusukli, saan sila bababa. No, dapat polite ka rin na maging maayos din yung pakikitungo mo sa mga pasahero mga kataba. So ganun yung nakikita ko habang namamasada. Hindi lang basta na sakay ka lang ng sakay, no? Hindi ganun mga kataba. Maraming dapat na i-consider yung kalye, no, ang lawak ng kalye, no, ang dami mo nakakasalubong na iba't ibang sasakyan. Iingatan mo yung buhay ng pasero kasi kailangan makauwi sila, makapunta sila sa mga destinasyon na safe sila dahil may kanya-kanya ring pamilya yung mga yan na sumasakay mga kataba. At lalo na ang dami-dami ring namamasada. So binabanggit ko kanina mga kataba, yung pamamasada hindi lang basta ikot ka ng ikot, namamasada ka lang ng basta na wala kang sakay, hindi pwedeng ganun mga kataba. Hanggat maaari tsatsagain mo na makapagsakay, na titignan mo yung mga posibleng pasahero sa daan at kung saan bababa yung mga sumasakay mga kataba. Kasi dapat alerto ka rin kung saan sila bababa, mamaya hindi mo na narinig. O para na po, minsan kasi nangyayari yun na hindi mo naririnig dahil nakapokus ka sa kalsada. At yung pamamasada rin mga kataba, lagi mo rin iniisip na from time to time kailangan mo magpagas. Kailangan mong bumili ng ganito, kailangan mo bumili ng langis, kailangan mong i-check yung sasakyan. Kasi bago ka umalis mga kataba, kailangan mo munang i-check yung condition yung sasakyan, no? Para yung safety nga ng pasahero. Kasama na yung buong biyahe mga kataba.
Katulad niyan, hindi bumababa yung krudo. Lagi mong iniisip na meron ka pa bang maiuwi para sa pamilya. So, ganun yung nakita ko mga kataba. Hanggat maaari, kailangan mo magtiyaga. Huwag kang mainip. No, kailangan mong tumingin ng pasahero kung merong sasakay at meron din namang, syempre, na mga alanganin na wala talaga. At isa pa sa pagiging driver mga kataba, yung mga dapat mong sundan sa mga patakaran at yung mga pagiging disiplinado sa kalye mga kataba. Para hindi ka rin magkaroon ng mga problema o violation. Kasi importante yon pag driver ka. Disiplinado ka sa kalye. At yan, katulad niyan, nagpagas mga kataba. Ang taas ng krudo, ilan lang yung nailagay na gas doon sa konting biniyahe mga kataba. Kaya dapat talaga maiba yung pagsisipag, pag-iingat bilang driver. Yan mga kataba ang ating maghapon.